Hello guys, mga mommies and friends. It's me again, Mommy Julie B. So for today's video, i-continue lang natin yung video nung nakaraan sa how to become a VA. So nung last time, binigyan ko kayo ng 5 tips and i-continue lang natin yon. So bago tayo mag-start, disclaimer lang, hindi po ako bihasa sa larangang ito. Yung share ko lang sa inyo, yung mga na-experience ko habang ako'y isang VA. So start na tayo. So, number 6, practice communication. So, napakahalaga po nito. Bakit? Kasi, ito yung way natin ng pakikipag-communicate kay client. So, baka nagtatanong sa inyo, kailangan po bang magaling mag-English para maging isang VA? So, sa akin, sasabihin ko ulit, sa aking pananaw, so, depende. Kung ikaw, ang niche mo ay customer service representative, isa kang EA, so kailangan magaling kang mag-English. Kasi most of the time, makikipag-communicate ka kay client, doon sa mga suppliers, doon sa mga client mismo ng client mo. So, syempre, sa ibang bansa yun. So, kailangan magaling kang makipag-communicate through English. Kasi hindi naman Pilipino yung mga kausap mo. So, kailangan magaling ka doon. So, paano mo papakita o masasabi kahit gaano ka pa karami or gaano man karami yung alam mo na tools kung hindi ka marunong makapag-communicate, para sa akin ay useless yun. And then naman, kung ikaw naman, ang niche mo naman ay yung graphic designing, ang niche mo ay video editing, or lahat ang niche mo ay magbe-base sa output. So, siguro kahit conversational lang, kumbaga naiintindihan ni client yung sinasabi mo. Kasi, ngayon naman may mga chat GPT na, may mga AI na pwede mong maging tools habang kinakausap mo si client. Sila yung magpapaganda o mag-replace ng mga sentence mo. Isisend mo lang. So, yun. So, kailangan practice good communication. So, kailangan respectful ka rin pagdating kay client, clear, at ito pinaka-importante, responsive ka doon sa, syempre meron namang ibibigay sa iyo si client kung anong oras kayo pwedeng mag-usap. So, dapat sa mga ganun, responsive ka pagdating sa time na yon. Kasi, yung good communication equals trust. Tandaan natin yan. Number 7, apply consistently. So, ibig sabihin, dapat consistent tayo sa pag-apply. Alam naman natin ngayon, yung freelancing ay masyado ng saturated. So, marami na tayong competitor. So, everyday, kahit magpasa ka, may rejections kasi merong mas magaling sa'yo. So, dapat meron kang target sa isang araw kung ilang application yung ipapasa mo kay Upwork, ilan yung ipapasa mo kay Online Jobs PH, kay LinkedIn, kunyari, 10 to 20 yung total na application sa lahat ng platform. So, dapat everyday, consistent ka lang mag-apply. Huwag kang panghihinaan ng loob kapag may rejection ka everyday. Kasi ako, ganun din. Nag-start ako na parang isang buwan, 200 yata na rejections yung natanggap ko na hindi ako natanggap doon sa pinag-a-applyan ko. So, basta consistent lang kasi alam ko may tamang client yan para sa'yo. Number 8, don't undervalue yourself. Dito papasok yung pagbibigay mo ng rate. So, kailangan yung rate na ibibigay mo kay client reasonable. Kumbaga kung beginner ka, ang usually nag-start ng rate ay $4 to $6 per hour. Pero again, depende pa rin yan doon sa service na ibibigay mo kay client o depende rin yan sa skills and confidence na meron ka. Pag sinabi naman na bago ka lang naman sa pagiging BA o VA, pero meron ka ng background before sa corporate, so pwede mo yung idagdag sa rate mo. So, ayun. Pero, wag nyo namang, pagdating naman sa mga ibang VA, wag nyo naman pong bababaan yung inyong value. Baga, wag kayong tatanggap ng $2 per hour kasi yung value nyo, hindi lang para sa inyo. Yung value na yan, magtatatak yan as a Filipino VA. Baka sabihin ng client, meron nga akong natanggap na client. Ganito, may natanggap nga akong VA, ganito lang yung rate niya eh. Ba't ikaw ganito kata? So, wag kayong bababa sa $4, okay? As a beginner. So, kasi,
kailangan natin yun bilang rate sa ating mga kapwa Pinoy. Number 9, show initiative. So, mahalaga na meron po tayong initiative or nag-i-initiate agad tayo dun sa mga task na binigay sa atin ni client. Huwag na po kayong, kaya nga kayo kinuha ng client as VA kasi gusto nyo mapagaan yung trabaho niya everyday. Pero kung yung mga simple questions naman na alam nyo naman, makikita nyo or masasagot ng YouTube, masasagot ng Google, wag nyo na pong itanong kay client. Kasi, yun yung trabaho nyo. Pagaan yung trabaho niya. So, ang gagawin nyo, kailangan nakapagtanong na kayo ng mga questions sa iba, nakapag-research na kayo. So, kung wala talaga at walang makabigay ng sagot, dun pa lang kayo magtatanong kay client. So, mag-offer kayo ng suggestions kasi dapat i-consider nyo yung business ng client nyo as business nyo na rin. Business partners kayo. So, kailangan ikaw ang gagawa na ikagagaan ng business mo. So, ayun. Kailangan meron tayong initiative. And number 10, ito yung pinaka-importante. Never stop learning. Bakit? Kasi po, sabi ko nga kanina, saturated na ang VA. So, kailangan, para ikaw ay mas maging maangat or umangat pa sa iba, kailangan everyday meron kang tina-target na pag-aralan, mag-upskill ka ng mga tools, ng mga knowledge mo, para yun yung magiging edge mo para sa iba. So, mag-watch ka ng tutorial sa YouTube, maraming libre dyan. Magbasa ka sa Google, mag-join ka ng communities, mga VA communities, for sure, sasagot naman sila sa mga questions nyo. So, tandaan po natin, lahat ng tips na binigay ko ay base po yan sa akin. So, yung skill or yung skills, mapag-aaralan yan. Pero napaka-importante po para ma-hire tayo ng isang client yung sa attitude natin. Ayun lang po, sana may natutunan kayo. Please like and share and follow for more. And then, mag-check lang kayo na mag-check doon sa ating channels. Sa mga hindi pa nakaka-add doon sa ating channels, pwede kayong sumali doon para updated kayo doon sa mga recent posts ko about sa pagiging VA. Yung mga tips nandun lang po. So, yun lang. God bless sa pag-apply nyo, lalo na doon sa mga aspiring VAs and sa mga VAs na pagpatuloy lang natin itong ating ginagawa. Dahil alam natin na ito ay para sa ating pamilya. Yun lang. God bless you po. Bye-bye.